Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon may nag-request kasi sa atin dito sa MU Monarch na kalabanin naman daw natin yung AGL. Siya ay si Baluyot, Joshua Jas Jewels. So yan, sabi niya dito, AGF naman daw yung PVP natin. So naghanap tayo ng mga kalaban natin na AGF na medyo kasing level at kasing lakas din naman natin. Hindi nagkakalayo ng rank. Kasi wala na tayong makita dito na active dahil syempre nabawasan din tayo. So ang nakita natin si Pops Gyong, siya ay rank 30, kaalay natin siya dito sa MU Monarch. Susubukan natin kung gaano ba kalakas or kaya ba ng ating Swift Wizard itong mga AGL. Di ba sabi ko nga sa inyo dati nung Energy Wizard tayo, medyo mahirap pumasok yung mga damage natin sa mga AGL kasi nga mataas ang AG nila. So madalas nagmi-miss tayo dito, kaya kahit na sobrang lakas ang damage natin sa kanila, kapag miss lang yung tatama sa kanila, ay baliwala lang din. So susubukan natin itong Wizard na Swiftness dahil mataas din ang AG nito sa atin. At the same time, yung Lightning kasi 'di ba meron siyang knockback. Tapos nagbabawas siya ng hit up ng mga character or mga class na nakakalaban natin. Kaya mas madalas na nagmi-miss yung mga kalaban natin. So si Gyong ay rank 30, tayo naman ay rank 29 dito sa MU Monarch. Or parang rank 30 ako, siya ay rank 31. So ganun yung namin, halos hindi nagkakalayo yung ranking namin dito. Pero yung level namin, parang 570 siya, ako naman ay 575. So susubukan natin kasi may nag-request kung sino ba ang, hindi naman kung sino mas malakas, kumbaga kung kaya ba ng palagan ng mga wizard yung mga AGL. Kasi maganda rin talaga ang mga AGL dahil nga kasi malakas yung AG nila. Kaya nung alam ko sa tingin ko lang, kapag naglalaban ang AGL at ang Energy Magic Gladiator, hindi manalo yung Magic Gladiator, Energy Magic Gladiator, kasi nga puro miss yung tama nila dito sa AGF. Tapos ang lakas ng damage ng AGF dahil nga meron silang penetration. Maliit lang ang buhay ng mga Energy Magic Gladiator, di ba? So nagsubok na kami. Ito na ang round 1 namin. Kung mapapansin nyo, puro miss pa rin tayo sa kanya. Tapos naunang nabawas yung ating SD. Unang nawala yung SD natin. Pero pagdating nung yung buhay na talaga natin mismo, medyo lumalamang tayo sa kanya kasi nga nag-i-effect na yung habang tumatagal kasi nag-i-effect na yung skill natin na virulent flame, at the same time yung knockback natin sa lightning, yung thunder, kaya mas madalas siyang nagmi-miss compare sa akin. So itong si KD, nakalaban na natin yan at humihingi siya ng rebanse sa atin. So susubukan natin siya ulit, no guys, kasi nagbago siya ng build. Tingnan natin kung mananalo na siya sa atin, kasi nung previous na laban panalo tayo. Ewan ko lang ngayon kung mananalo tayo sa kanya. So 1-0 dito sa AGF kay Gyong. Susubukan naman natin, ang gamit pala natin ay naka attack shield, tapos naka guardian tayo. So susubukan natin yung death na shield natin. So ibig sabihin death, mas matigas tayo dito, mas maraming miss sa atin dahil mas mag-i-effect yung defense success rate sa atin. Dahil tumaas din yung DSR natin dito guys, dahil yun ang option ng ating shield. Isa lang ang option niya. Mas maganda sana kung merong reduct damage ito, kaso isa lang hindi natin siya binibigyan ng priority dahil nga balak natin na mag 600 na agad. At malapit na, 25 levels na lang tayo guys. Parang 1 level per day tayo, or parang every 3 days nakaka 2 levels tayo. So yun yung parang nagiging natin. So malapit na, ilang tulog na lang magle-level 600 na rin tayo. So sana tuloy-tuloy lang tayo sa paglalaro. Minsan kasi medyo nabibisi tayo pero lagi lang tayo naka-AFK at minsan dailies lang ang ginagawa natin. Tapos suminto na pala tayo sa top up. Ang ginagawa lang natin, bumibili tayo ng potion na 80 jazz doon sa sa store para kahit paano hindi tayo mag-up sa level. So ito naman, kung mapapansin nyo, puro miss ang damage niya sa atin, pero may pumapasok din kapag tumatama yung penetration niya, kasi mas malakas yung penetration na attack sa atin.
kita nyo naman, kahit na mas mataas ang level natin, mas madalas tayo mag-miss sa kanya pa rin. Pero kapag tumatama kasi itong Venolent Flame natin, meron kasi dyan na, syempre, poison, tapos may effect kasi siya na naliles yung kanyang defense kapag tinamaan siya ng Venolent Flame natin. Kaya kapag in a long run, medyo nalulugi na siya sa atin. Kaya ang kinagandahan na itong wizard na Swiftness, the more na mas matagal ang laban, the more na mas malaki ang chance na manalo tayo. So, kita nyo naman, nung nag-effect na yung mga damage natin sa kanya, dahil nga sa 2 beses siya tinamaan ng Venolent Flame, medyo humina yung damage niya sa atin. Kasi nga, dahil nga, nalilesen din yung damage na na-inflict sa atin dahil nga sa skill ng Venolent Flame. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, na itong Swiftness Wizard, maganda ito sa PvP. Kasi nung ako ay Energy Wizard, ako dati, nung Energy Wizard ako, para sa akin lang ito, nahihirapan akong kalabanin ang Blade Knight at the same time yung Agi Elf dahil nga makunat na malakas ang damage natin, kaso hindi pumapasok yung damage natin sa kanila kasi nga laging nagmi-miss. Pero ngayon dito, kahit na mag-miss tayo, mag-miss din sila sa atin kasi mataas din yung ating AG natin, 'di ba? Mataas din yung ating defense. Kaya parang nalulugi ang AG elf sa atin. Kahit may penetration na skill na dagdag pag nag 500 na kayo. Pataasin niyo 'yun guys kasi importante 'yun. Meron tayong video sa Energy Magic Gladiator na tinalo tayo noon kahit na mas mataas ang ranking natin dahil nga ang lakas nung penetration niya. At 'yun ang isa sa mga patataasin natin guys. Medyo nadidelay lang tayo. So kung mapapansin niyo, unti lang ang lamang natin dito sa AG Elf. Pero sabi ko nga sa inyo, malakas din talaga ang wizard na Swiftness. So yun lang guys, sana kahit paano nakatulong ito sa inyo kung anong gusto nyong class or type na wizard, kung energy ba ito or Swiftness na wizard. Kasi kung gusto nyo sa Sage War na mangibabaw doon, marami kayo nakikill, doon kayo sa energy wizard. Pero hindi siya advisable sa 1v1. Para sa akin na mas okay pa rin ang Swiftness Wizard kung 1v1. Tapos kung pagdating naman sa leveling, sa Red Boss, halos parehas lang sila. Hindi sila nagkakalayo kasi 3 to 4 minutes sa akin yung mga Red Boss nung ako ay Energy Wizard. Pero ito nung tayo ay Swiftness Wizard, 3 to 4 minutes lang din. Same lang din sila kasi bumabawi dito sa poison. Tapos kinagandahan pa dito yung Swiftness na Wizard, meron kasi siyang maganda yung skill niya na T1, T2, and T3. Yung tinatawag natin na Super Saiyan 1 hanggang Super Saiyan 3. Medyo magastos lang siya kapag pinataas, pero worth it siya pag pinataas nyo guys. Yun yung hinahabol natin para kahit papano ay mas makasabay tayo or matalo natin yung mas malakas sa atin. Feeling ko lang naman kasi ang ganda ng skill niya kasi talaga. Mas maganda yung bigay niya yung Swiftness Wizard, yung options na yon compare doon sa Energy Wizard, doon sa mga T1 to T3 ng Energy Wizard. Para sa akin lang yun yung understanding ko. Pero kung dito sa Swiftness Wizard na to, OP para sa akin yun. Basahin nyo yan yung yung Swiftness Wizard, makikita nyo na ang ganda ng bigay. Kung umabot ka sa video na ito, please consider like and subscribe. Magwa 1K na tayo and have a good day. Bye-bye!